Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng magkapatid na Berto at Tomas sa isang baryong nasasakupan ng Tagbilaran, Bohol. Nang mga panahong ito ay payak lang ang pamumuhay nilang magkapatid. Wala man silang marangyang kabuhayan, ay maayos naman ang takbo ng araw-araw nila dahil sa sipag at diskarte. Kilala silang dalawa ng buong baryo bilang mahihinahon, magalang at madaling hinga ng tulong sa kahit anong gawain. Sa kabila ng murang edad, sila ang inaasahan ng ilang kapitbahay kapag may kailangang buhatin, ayusin o anihin. Ngunit may isang bagay na sumisira sa katahimikan na dapat sanay sa kanila. Ang lasinggerong ama na si Rogelio na nagwawala, nananakit at nanggugulo kapag nakakainom ng alak. Halos gabi-gabi, umuuwi itong amoy alak, pasuray-suray at walang ibang alam kundi ang manigaw at maghamon sa dalawang anak. Kapag nagiinit ang ulo nito, ay madalas si Tomas at Berto ang tinatamaan ng galit. Kaya naman lumaki silang sanay sa takot at ang bahay na tinitira nila ay mas kahawig pa sa kulungan kaysa tahanan. Berto! Tomas! Nandito na ako. May pagkain na ba dyan? Sino ang nagluto? Tay, buti umuwi ka na po. Ano po kasi, wala pa po tatay. Nasa labas pa po si Kuya Tomas. Naghahanap pa ng makakain. Wala? Hindi mo ba alam kung kailan dapat may pagkain? Anong ginagawa nyo dito maghapon? Nagpapakasarap lang kayo sa buhay nyo? Pasensya na po tatay. Wala na po kasi tayong bigas at ulam. Lumabas po si Kuya para mangutang kila Aling Bebang. Pero wala pa po siya eh. Baka pauwi na po yun. Ipagtitimpla na lang po muna kita ng kape. Puro na naman kayo dahilan. Hindi ba't sinabi ko ng ayoko na walang nadadat ng pagkain? Estem buhay to. Dapat sumama na lang kayo sa nanay niyong walang kwenta. Nag-iwan pa ng pabigat sa akin. O siya, madali. Ipagtimpla mo ako ng kape. Ito na po itay. Ala, pasensya po tay, natapon. Dumulas po kasi sa kamay ko. Anak ka talaga ng nanay mong bata ka. Lalamya-lamya ka kasi. Kaya kahit kape na lang, natapon mo pang leche ka. Halika nga dito nang makatikim ka sa akin, pabigat ka. Naku po, tatay, huwag po. Tatakbuhan mo pa akong bata ka. Linti ka. Kanina pa ako nang gigigil sa'yong hayop ka. Tay, wag po. Kuya, tulugan mo ako. Habang maras na pinagbubuhatan ng kamay ni Rogelio ang sariling anak, ay tila ba tuwang-tuwa pa ito sa pagmamakaawa ng bata. Suntok, sipa at hablot ang inabot ng 15 anyos at walang kalaban-laban na batang si Berto. Kahit na rinig na ng mga kapitbahay ang pangbubugbog ng lalaki sa anak, ay ni isa walang nagtatangkang lumapit. Natatakot din kasi ang mga ito at ayaw madamay sa gulo. Tay, tama na po. Tigilan niyo na po si Berto. Nandito na ako. Hindi na ho tama ang ginagawa mo. Anong pinagsasasabi mong hindi tama? Aba. Sino ka ba para magsabi sa akin kung ano ang tama o mali? Ang hindi tama, nabuhay kayo sa mundong ito at iniwang kayo ng nanay niyo sa akin. Kuya Tomas, wag na. Ayos lang ako. Kaya ko pa. Wag mo nang sagutin si tatay. Tay, tigilan niyo na po si Berto. Ayan na, may dala na po akong pagkain. Pakiusap lang po. Wala naman po siyang kasalanan. Oh, siya. Ayan ka na naman sa pag-arte mo, Tomas. Kapag ikaw ang nagsasalita, parang akala mo ang linis-linis mong anak. Ano yan? May pagkain ka na ba dyan o isa na namang dahilan? Meron po tay. Ito, nilakad ko pa to hanggang kabilang baryo para makakuha ng ulam. Inuwa ko na po lahat pati bigas. Pwede na po tayong kumain.
Abat ayan pala eh. Kanina ka pa dapat. Kung maaga-aga ka lang dumating, eh di sana hindi ko na naapagbuntungan ng kapatid mo. Kasalanan mo rin ito, Tomas. Kung hindi ka sana nagpapabaya. Itay, pakiusap lang po. Wala pong may gusto masaktan dito. Pagod lang po kaming lahat. Gutom na din po kami, kaya natagalan ako. Kumain na po muna kayo habang mainit pa ito. Ibaba mo na yan. Ako na ang unang kakain. Siguraduhin mo lang na maayos yan ha. Baka puro buto lang yan katulad ng mga dinadala mo dati. Opo tay, eto po. Plato, kutsara. Ito po yung ulam at kanin. Kain na po kayo. Mabuti naman at may silbi ka ngayong gabi. Kung lagi kang ganito, eh di sana hindi ko na kailangan pampagalitan ng kapatid mo. Tumanaw ka sana ng utang na loob na pinapalaki ko pa kayong dalawa. Opo itay. Sige na po. Kumain na po kayo para makapagpahinga na rin. Huwag mo akong inuutos-utosan ha. Pero sige, akin na yan. Eto po itay. Oh, ano pang hinihintay mo dyan? Umayos ka na. Ayusin mo rin ang gamit ko pagkatapos kumain. Huwag mo akong iistorbohin, matutulog ako. Habang maingat na nililinis ni Tomas ang mga pasa at galos ni Berto sa mahamog na tapat ng bahay, halos nanginginig pa rin ang bata sa kirot at takot. Tahimik ang paligid, maliban sa huni ng kuliglig at malalim na buntong hininga ni Tomas na pilit itinatago ang galit sa ginawa ng ama nila. Sa gitna ng pagpapahid niya ng dahon sa sugat ay may marahang yabag na lumapit. Paglingon nila, si Mang Simeon pala, ang matandang lalaki na nakatira na mag-isa sa dulo ng baryo. Anong nangyari sa iyo, bata? Manong, wala po ito, nadulas lang. Tomas, wag mo akong lokohin. Kita ko sa pasa na hindi yan basta nadulas lang. Anong nangyari sa kanya? Tulog naman na po siguro si tatay. Sige po Mang Simeon, sasabihin ko na po. Si tatay po ang may gawa nito. Alam ko na. May naririnig akong bulong-bulungan dito. Pero hindi ko akalaing ganito na pala kalala. Pasensya na po, pero makasingit lang po Mang Simeon kuya. Ayaw ko po sanang idamay si tatay. Pero masakit na po talaga. Wala kang dapat na ihingi ng pasensya, Berto. Ang dapat mahiya ay yung taong nanakit sa'yo. Tomas, kapag may nangyari ulit sa iyong kapatid, kung hindi na ninyo kaya, puntahan nyo lang ako. Kahit anong oras, huwag kayong matatakot. Hindi ko kayo pababayaan. Sigurado po kayo, Manong? Baka madamay pa po kayo dito. Mas gugustuhin ko ng madamay, Tomas, kaysa manahimik habang may batang binubugbog sa loob ng bahay ninyo. Kung kailangan nyo na masisilungan o ng tulong, tumiretso kayo sa dulo ng baryo. Bukas ang aking pintuan para sa inyong dalawa. Salamat po Manong Simeon. Salamat po talaga. Hindi kayo nag-iisa, iyo. Tandaan mo iyan. Hindi na nakapagsalita ang magkapatid. Pero sa unang pagkakataon, mula nang masaktan siya, nakahinga siya ng kaunti. At sa pagalis ni Mang Simeon pabalik sa madilim na kalsada, ay tila may bahagyang liwanag na sumilip sa kinabukasan nilang puro takot. Inaasahan na nina Tomas at Berto na may susunod pang pananakit mula sa kanilang ama. Pero ni sa hinuha nila ay hindi nila akalaing aabot na sa sukdulan ang kahayupan nito. Isang gabi noon, umuwi na lamang lasing si Rogelio mula sa inuman. Namumula ang mga mata nito na animoy nakadroga at halos hindi na makakilala. Pagpasok niya sa bahay, ay nadatnan niya mahimbing na natutulog si Berto sa may silid. Napangisi ng malademonyo si Rogelio at dahan-dahan siyang lumapit sa natutulog na bata. Tinignan niya ito na para bang wala ng hangganan ang kababuyan sa isip niya. Hinablot niya ang braso ni Berto. Hinila niya ang bata at isinara ang pinto ng kwarto.
Doon nagsimula ang mga bantang hindi na normal. Mga salitang hindi dapat marinig ng kahit sinong bata mula sa sariling ama. Sa sobrang takot ni Berto, nang maramdaman ng galit na alaga ng ama, ay napasigaw na siya ng paulit-ulit na parang walang lakas pero sapat para marinig ni Tomas na nagsasalok ng tubig sa balon di kalayuan sa bahay nila. Mabilis na dumating si Tomas at halos magiba na ang pinto sa lakas ng pagtulak niya. Gulat at pangingilabot ang bumulaga sa kanya nang makitang hawak ng ama ang bunsong kapatid habang walang habas na binababoy ang anak. Sa isang iglap ay sinunggaban ni Tomas ang ama at itinulak ng malakas. Sinamantala niya ang saglit na pagkahilo nito upang kuhain si Berto. Pero agad nakabawi ang lalaki at maras siya nitong nahablot. Doon nga ay nagdumugan na silang dalawa. Ang payat at maliit na pangangatawan ni Tomas ay walang habas na tinatanggap ang sapak at sipa ng kanyang ama. Sumuka na ng dugo si Tomas dahil sa tama niya at kahit nanginginig sa takot at umiiyak si Berto, ay agad siyang nakakuha ng 2x2 at malakas na ipinalo kay Rogelio. Dahilan para bumagsak ito at mawalan ng malay. Takot na takot at halos hindi makahinga ang dalawa. Inila ni Tomas si Berto palabas ng bahay at patakbong tumawid sa bakuran hanggang makarating sa tanging lugar na naiisip nila, ang bahay ni Mang Simeon. Kahit hating gabi na, walang pagdadalawang isip na kumatok si Tomas at Berto. Halos mabasag ang pinto sa lakas ng kamay nila. Nang makita sila ni Mang Simeon na duguan at may pasa sa mukha at braso, ay kaagad din naman silang pinapasok nito. Mang Simeon, tulungan niyo po kami pakiusap. Hindi na po namin kaya ni Berto. Anong nangyayari sa inyo? Bakit kayo duguan? Berto, bakit ganyan ang damit mo? Si tatay po. Si tatay po, Mang Simeon. Kanina po sa bahay, iniwan ko po muna si Berto sa higaan para magigib ng tubig at makapagbanyo ako. Pero narinig ko na lang na sumisigaw siya. Tapos pagpasok ko po, hawak na siya ni tatay. Binababoy siya ng sarili naming ama. Ano? Anong sinabi mo? Totoo po yun, Mang Simeon. Hindi lang niya sinaktan. Ginahasa rin po niya si Berto. Nagawa niya yun sa sarili niyang anak niya. Ayoko na pong umuwi sa amin, Mang Simeon. Ayoko na po. Papatayin na po kami ni tatay. Matagal na po niya kaming binubugbog. Araw-araw. Pero kanina, hindi na po normal. Wala na po siya sa matinong pag-iisip. Matagal ko nang naririnig ang usap-usapan tungkol sa inyo na sinasaktan kayo ng inyong ama kapag nalalasing. Pero ang sabi ng iba'y bumabait naman ang ama ninyo kapag nawala na ang tama. Pero hindi ko akalaing aabot na sa sukdulan ang kahayupan ng lalaking iyon. Basta, hindi na po kami babalik doon. Pakiusap, Mang Simeon. Tulungan niyo po kaming makalis sa baryong ito o ang makalayo po kay tatay. Ay, mga bata, gusto na. Ano pong ibig ninyong sabihin, Mang Simeon? Hindi ko nahahayaang umabot pa yan sa ikamamatay niyo. At lalo na sa ginawa niya sa batang ito. Mas masahol pa siya sa demonyo. Natatakot po ako, Mang Simeon. Hindi na kayo matatakot, mga iyo, pagkatapos ng gabing ito. Ano pong gagawin niyo, Mang Simeon? Kung ano ang pasakit na pinaranas sa inyo ng ama ninyo, triple ang ibabalik ko sa kanya. Mang Simeon, mahal ko pa rin po si Papa. Ang pagmamahal, iyo, hindi dahilan para tiisin ang demonyo na lumalamon sa tao. Matapos gamutin ni Mang Simeon ang mga galos ni Tomas at matapos nitong bihisan ng malinis na damit si Berto, maingat niyang inayos ang papag sa may sala upang doon muna matulog ang magkapatid. Pagkatapos ay pumanhik na ito sa loob ng silid tulugan niya. Inakala ni Tomas na magpapahinga na ang matanda. Malalim na kasi ang gabi at siguradong naistorbo nila ang tulog nito. Pero sa kabila nun, malaki ang pasasalamat niya sa matanda at kahit papano'y nakahinga sila.
Naramdaman niyang unti-unting nabawasan ng bigat at takot na nararanasan kanina. At dahil doon ay mabilis siyang nakatulog. Ngunit pagdating ng bandang 3:00 ng umaga ay bigla siyang naalimpungatan. May mahina siyang naririnig na parang may nagdarasal. Napayukom si Tomas. Dahil sa kuryosidad at kakaibang panlalamig ng hangin, ay dahan-dahan siyang bumangon. Sinisiguro niyang hindi magigising ang nakababatang kapatid na si Berto. Napansin niya ang banayad na liwanag na nanggagaling sa silid ni Mang Simeon. Maliit lamang yun, pero tiyak niyang nagmumula sa kandila. Doon din nanggagaling ang mga bulong. Marahan siyang lumapit sa may pinto ng silid, kung saan nakita niyang may maliit na nakaawang. Mula roon sumilip siya at halos hindi gumagalaw ang katawan dahil sa mga nakikita niya. Nandun si Mang Simeon na nakaupo sa sahig at sa harap nito ay may hawak itong maliit na bungo na sa unang tingin ay aakalain mong bungo ng unggoy. Pero kung tititigang maigi, bungo iyon ng tao. Nanindig talaga ang mga balahibo niya nang makitang may naglalakihang alupian ang gumagapang sa kamay ni Mang Simeon patungo sa mga butas ng bungo. Marami iyon at nagkikislutan pa. Pinapatakan iyon ng matanda ng natutunaw na kandilang kulay itim. At sa bawat patak ay naglalabas ng mahinahong usok na tila may sariling galaw. Hindi pa man nakakabawi si Tomas nang biglang bumukas ng malaki ang pinto ng kwarto ng matanda kahit hindi gumagalaw si Mang Simeon sa kinaroroonan niya. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may humilas sa kanya papasok. At kahit puno siya ng kaba ay hindi na niya nagawa pang tumakbo. Nakatayo lang siya sa tapat ng pinto habang nakapako ang tinging pinapanood ang ginagawa ng matandang tumulong sa kanila. Maya-maya'y nagsalita ito nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Gising ka na pala, Tomas. Halika, huwag kang matakot. Kailangan mo rin itong malaman. Ano pong ginagawa ninyo, Mang Simeon? Anong bungo po yan? Bakit may alupian? At bakit itim ang kandila po ninyo? Huwag kang matakot, iyo. Ito ang kasangkapan para sa gagawin ko. Hindi basta sumpa, Tomas. Ito'y barang na ibinabalik sa isang halimaw na nangahas ng mapastangan sa sarili niyang anak. Ang bungong ito ay isang matandang namatay na walang hustisya. Dito ko pinapasan ang galit na dapat niyang maipasa. Itong mga alupihan, sila ang magdadala ng pahirap at ang kandilang itim. Yan ang nagbubukas ng daan para makarating ang sumpa sa taong dapat tamaan. Pambabarang po ba yung ginagawa niyo? Para po sa tatay ko? Para sa lasinggerong lumapastangan sa inyo. Para sa pagtatangkang gumasa sa kapatid mo. At para sa matagal ng pagpaparusa sa inyo kahit wala kayong kasalanan. Matagal niya na po kaming sinasaktan. Magmula nang mawala si nanay. Sa amin niya na po ibinaling ang galit niya sa mundo. Walang araw na hindi kami tinatamaan ng kamao niya, Manong. Kung iyon ang magpaparusa sa kanya, gawin niyo na po. Matagal ko nang gustong matapos ang lahat. Hindi niyo alam kung gaano kasakit at kahirap ang naranasan namin. Hindi ko kailangan marinig ang lahat, Tomas. Sapat na ang nakita ko sa mga mata mo. Pero bago ko ituloy, may tanong akong kailangan mong sagutin. Ano ang gusto mong mangyari sa kanya? Gusto ko po maramdaman niya lahat ng ginawa niya. Noong bata pa kami, noong buhay pa po si Mama. Lahat ng mura, lahat ng suntok at lahat ng hampas. Pati kagabi, lahat po. Kung parusa ang gusto mo, madali yan. Pero iba ang hinihingi mo. Iba ang bigat ng salita mo, Tomas. Kung pwede lang, kung kaya niyo po, patayin niyo na po siya. Iyo, hindi ganyang kadali ang pagkitil ng hininga. Hindi ako pwedeng basta pumatay para sa iba. Ang barang na pumapatay, kailanman ay hindi pwedeng manggaling lang sa akin. Bakit hindi, Manong? Ang dami na po niyang ginawa. Hindi pa po ba sapat yun? Sapat na, iyo.
Pero iba ang batas ng barang. Kung buhay ang gusto mong kunin, dapat manggaling sa kamay mo, sa lakas mo at galit mo. Hindi ako ang magsasara ng paghinga niya at kailangan buo ang loob mo at walang pag-aalinlangan dahil kung hindi, babalik lang ito sa iyo. Manong, hindi naman po ako marunong yan. Hindi ko nga po alam kung paano sisimulan. Kaya nga kita tinatanong kung sigurado ka ba. Kasi kapag tinuruan kita, bitbit mo ang sumpa habang buhay. Hindi ko ito pwedeng bawiin. Hindi ko pwedeng pigilan kapag gumulong na. Turuan niyo po ako. Kahit anong kailangan gagawin ko. Mabigyan ko lang ng hustisya ang pambababoy niyo po sa aking kapatid. Hindi mo pa naririnig ang kailangan mong gawin. Sabihin niyo na po, kahit ano gagawin ko. Ikaw ang magpapakain sa apoy ng itim na kandila gamit ang galit na hindi mo kayang ilabas. Ikaw din ang magpapangalan sa bungo. Ikaw ang hihingi sa dilim na tanggapin ang alay at ang magbibigay ng dugo sa huling yugto. Dugo ko po. Hindi tumatanggap ang dilim ng walang kapalit. Kaya kong gawin ang ritual, pero ang utos dapat sa'yo manggaling iyo. Kapag sinabi mong kunin mo ang buhay niya, yun na ang huling salita. Kung yun po ang kailangan, gagawin ko po. Alam mo bang kapag nag-umpisa ka, hindi ka na pwedeng umatras. Kahit magsisi ka pa sa huli, tutuloy na yon. Hindi po ako atras. Hindi na ako takot. Kung ganon, iyo, handa ka na bang magpakawala ng galit mo? Yung galit na tinatago mo buong buhay mo. Handang-handa na po ako, Manong. Matagal na ako naghihintay ng araw na ito. Kung ganoon, simulan na natin sa sandaling sabihin mo ang salitang, gusto ko na siyang mawala. Kapag sinabi mo iyan, Tomas, sa'yo na ang ritual at susundin mo ang lahat. Nang sasabihin at ipapagawa ko sa iyo, wala nang atrasan. Manong, bakit? Nagbago na ba ang isip mo? Hindi po. Gusto ko na po siyang mawala. Kung ganoon, ikaw na ang magpapatumba sa kanya, iyo. At mula ngayong gabi, ikaw na ang tatawagin ng kadiliman. Simulan na natin. Pagkasabi ni Tomas ng mga salitang iyon, ay umupo si Mang Simeon sa harap ng maliit na altar na tinabunan ng lumang banig at inilahad ang bungo sa gitna. Ang alupian ay gumagapang sa loob nito at nagpapaikot-ikot na parang naghahanda. Sa tabi naman ay nakasindi ang itim na kandila na amoy nasusunog na dagta at nangis na hindi mabigkas ang pinagmulan. Yumuko ang matanda at sinimulang igalaw ang mga daliri na tila humuhugot ng mga salita mula sa dilim. Inutusan niya si Tomas na lumapit sa bungo. Kinukuha niya ang galit na buong buhay nitong niluluno at sa bawat paglapit ng binata ay para bang may nakatutok na tingin sa kanya mula sa buong silid. Nang ipinatong ni Tomas ang kamay sa ibabaw ng bungo, ay iniangat ni Mang Simeon ang kandila at itinutok ang apoy nito sa noo. Hindi para sunugin ito, kundi para buksan ang lagusan ng galit sa kaloob-looban ng binata. Sa sandaling dumampi ang liwanag sa balat ni Tomas, ay nabuksan ang isang bigat sa loob niya. Hindi niya alam kung hihingin ba niya ang tulong o hihinto ang lahat. Ngunit huli na, ang ritual ay kumapit na sa ugat ng kaluluwa niya. Kinuha ni Mang Simeon ang labaha at pinagdikit ang dalawang kamay ni Tomas sa ibabaw ng bungo. Isang mabilis na paghiwa ang ginawa nito at halos walang sakit. Sa bawat patak na pumapasok sa basag na noon ng bungo, ay lalo pang lumalalim ang pag-ungol ng hangin sa paligid. Ang alupihan ay tumigil at sa sandaling tumulo ang ikatlong patak ng dugo, ay biglang nagwala ang mga anino sa dingding. Namatay ang lahat ng ilawan at binalot sila ng matinding kadiliman. Sa gitna ng lahat, sinimulan ni Mang Simeon ang mga orasyong pambarang. Ang bawat pagbigkas niya ng mga kataga ay parang kutsilyong hinihiwa ang dibdib ni Tomas. Nakikita niya sa loob ng isipan ng lahat ng mga gabi na sinasaktan sila. Ang huling beses na nakita niyang umiiyak ang ina niya at ang bawat hampas, bawat mura at bawat pagkabog ng bote sa mesa bago sumunod ang suntok
Sa tindi nito ay parang napunit ang puso niya. Ang galit niya ay hindi na basta puot lamang, kundi naging sangkap ito ng ritual. Habang nagpapatuloy ang dasal ni Mang Simeon, kumalat ang dugo ni Tomas sa paligid ng bungo. Gumuhit ng hugis na hindi niya maintindihan, pero malinaw na kumikislap kahit walang liwanag. Pagsapit ng huling bahagi, inutusan ng matanda si Tomas na ilapit ang labi niya sa ibabaw ng bungo. Sa paglapit ay may amoy malansang halong lupa, dugo at bulok na kahoy ang nalanghap niya. Napabugas siya ng hangin sa baho noon. Ngunit ang hangin na ibuga niya ay puno ng galit na nakatago sa puso niya. Biglang gumalaw ang bungo at ang alupihan ay tumalon papasok sa loob mismo ng bunganga ni Tomas. Dala ng gulat at pagkabigla ay napatras siya at napasalampak na napaupo sa sahig. Pilit niyang dinudukot ang alupihang ramdam niyang gumagapang papasok sa loob ng lalamunan niya. Mang Simeon, bakit? Bakit po pumasok sa loob ko ang alupihan? Kumalma ka, Tomas. Hindi ka mamamatay. Dahil nananalaytay sa iyo ang dugo ng iyong ama. Ikaw ang ginawang daan ng alaga kong alupihan para mapabilis ang pagpunta niya sa iyong ama. At sa oras na makalabas ito sa iyong katawan, sinisigurado kong wala ng buhay ang lumapastangan sa inyo. Isa pa, ikaw na ang magiging bagong amo ng alaga ko. Pero Mang Simeon, ayoko pong magtangan ng ganito. Ang gusto ko lang ay mawala si Itay. Yan ang kapalit sa pagkitil mo sa buhay ng iyong ama. Sa ayaw at sa gusto mo, iyo, isa ka ng ganap na barangan. Sinabi ko na sa iyo, habang buhay mo na itong tangan. Sa mismong sandaling iyon ay bumigat ang hangin at tumigil ang lahat ng tunog. Ramdam ni Tomas ang pagkisot ng insekto sa loob ng katawan niya na para bang hinahalukay nito ang laman loob niya. Hindi naman iyon masakit pero hindi din siya sanay. Hanggang sa umabot na nga ang malamig na presensya sa pinakailalim ng dibdib niya. Hindi niya kailangan magsalita pa. Alam niya sa loob-loob niya kung ano ang kahahantungan ng ginawa niya. Doon nagsimula ang paglalakad ng sumpang tatahak diretso sa bahay ng kanilang ama. Kinabukasan bago pa sumikat ng husto ang araw, ay kumalat na sa buong baryo ang bulungan na may nangyaring hindi pangkaraniwan sa bahay ni Rogelio. Pero bago pa makarating ang balita kina Tomas, nagsimula na ang impyernong nilikha ng ritual. Mag-alas 5 ng madaling araw nang magsimulang umubo si Rogelio habang nakahiga sa papag. Akala niya dala lang ng kalasingan pero iba. Sa pagdaan ng minuto, unti-unting tumitigas ang dibdib niya na parang may humahaplos na bakal sa loob. Nang hinawakan niya ang kanyang lalamunan, ay naramdaman niyang may gumagapang. 1, 2, 3, hanggang sa parang buong sikmura niya ay binubulabog ng libu-libong maliliit na paa. Napaubo siya ng malakas na halos mamatay sa sikip at sa unang iluwal niyang dugo ay may kasamang buhay na alupihan na gumugulong palabas ng bibig niya. Napatras siya sa takot pero wala pa ang mas malala. Pagkapit niya sa dingding, nagsimulang pumutok ang mga ugat sa braso niya. Nagiging kulay itim na parang kinakalawang na tubo. Tapos ang mga kuko niya ay isa-isang natatanggal, nagsisihulugan sa sahig habang napapasigaw siya sa sakit at takot. Sa bawat sigaw ay may lumalabas na alupihan mula sa ilong, bibig at sa mismong gilid ng mga mata niya. Dahan-dahan din nagkakaroon ng mga hiwa ang balat niya ng mga linyang hindi gawa ng tao, kundi para bang may humahabi ng pisi sa laman niya. Para siyang tinatahi mula sa loob papalabas. Pilit siyang gumapang patungong pinto, pero sa bawat pulgada ng pag-usad niya ay mas dumarami ang gumagalaw sa ilalim ng balat niya. Kitang-kita kung paano gumuguhit ang malilit na katawan ng mga alupihan sa ilalim ng laman niya na nag-uunahang lumabas. Hanggang sa tuluyang pumutok ang balat sa tagiliran niya. Tumapo ng dugo at kasabay nito ay isang malaki at maitim na alupihan ang lumabas.
Hindi na normal at lalong hindi pangkaraniwan. Nagsisisigaw siya ng malakas dahil sa labis na takot at pilit na tumatayo. Nang sa wakas ay nakatayo na siya at akmang tatakbo na palabas, ay nadulas ang paa niya sa sariling dugo. Dahilan para mawalan siya ng balanse at diretsyong tumama ang ulo sa nakausling bakal sa dingding. Walang nakarinig ng huling hingal niya, maliban sa paggapang ng huling alupian na pumasok sa basag na bahagi ng kanyang bunganga at tuluyan naglaho sa loob. Na maglaho ito ay sa kabilang banda naman, sa bahay ni Mang Simeon. Isinuka ni Tomas ang kanina lang na alupian na pumasok sa bibig niya. Napangisi naman ang matandang lalaki nang makita iyon. Matatapos na ang pasakit sa buhay ninyong dalawa. Tomas, makukuha mo na ang hustisyang para sa inyo. Kayo ho ang dahilan kung bakit nangyari yun, Mang Simeon. Hindi ako. Tayo. Ikaw ang nagpasya, iyo. Ako lang ang kamay na nagturo ng landas. Patay na ho siya. Totoo po ba? Wala na talaga? Oo, iyo. Wala na. Hindi na siya babangon. Hindi na siya makakahawak, makakamura o makakapanakit ulit. Tapos na ang kalbaryo ng buhay ninyo. Hindi ko po alam kung matutuwa ba ako o matatakot pa. Kanina lang nanginginig pa ako. Pero ngayon, parang ang gaan. Ang gaan ng loob ko, Mang Simeon. Natural yan, iyo. Kaya ako tinanong kagabi kung sigurado ka. Dahil hindi biro ang gagawing pagputol sa tanikala ng dugo. Pero pinili mo at pinanindigan. Hindi ko po gustong maging masama. Pero hindi ko rin gustong mabuhay pa siya para ulitin lahat. Ayoko na po siyang makita. Ayoko na siyang marinig. Lalong ayoko na siyang makahinga. Iyo, minsan ang hustisya ay hindi laging madalisay. Minsan mabigat, madugo at nakakatakot. Pero kung ang tinatapos ay kasamaan, may lugar ang mga kamay na tulad ng sa iyo. Ano na po ang gagawin ko ngayon, Mang Simeon? Mamumuhay kayo ng kapatid mo ng payapa. Wala nang hahabol sa inyo. At isa pa, ano ho? Kumalma ka. Walang kapalit na kukunin sa inyo ang ritual na ginawa natin, Tomas. Wala kang kailangang alalahanin. Ang dapat lang tandaan mo, tapos na ang lahat. Salamat po, Mang Simeon. Hindi ko po makakalimutan ito. Hindi mo ako kailangang pasalamatan, Tomas. Ginawa mo lang ang hindi magawang gawin ng kahit sinong may takot. Ngayon, ikaw ang magpapasya kung uuwi kayo sa inyo o mananatili dito sa bahay ko. Bukas ang aking tahanan para sa inyo ng kapatid mo. Lalo na ngayong magkatulad na tayo. Kung ako po ang tatanungin, mas gusto ko hong manatili dito. Sigurado rin po kung matapos ang lahat, ayaw na pong bumalik ni Berto sa bahay ngayon. Kung ganoon, iyo, bukas palad ko kayong tatanggapin sa poder ko. Huwag ka nang mag-alala pa. Tapos na, Tomas. Tapos na ang bangungot ninyo. Kinabukasan, nang buksan ng mga kapitbayang pinto, nadatnan nila si Rogelio na nakabulagta at ang mga matay nakadilat pa. Sa kamay nito, naroon pa rin ang bote ng alak na lagi nitong iniinom sa tuwing naglalasing. Walang makapagsasabi kung ano ang ikinamatay nito at naging bali-balita na lang na dahil sa kalasingan ay nadulas at tumama ang ulo sa bakal dahilan para mawalan ito ng buhay. Ang magkapatid naman na Tomas at Berto, kahit alam nilang namatay na ang ama, hindi na nila tinangkapang silipin maski ang bangkay nito. Hindi naman ipinagtaka ng ibang tao kung bakit naging ganun ang dalawang anak. Sa kadahilan ng naging saksi sila kung paano at gaano naging malupit ang lasinggerong ama sa dalawa. Ayon pa sa iba, kinarma na ang lasinggero nilang ama. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kalakbay. Maraming salamat.